Ang pagpapahayag ng pananampalataya ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa at sa uri ng pamumuhay, sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon, at sa harap ng sinuman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta." Tinanong ulit sila ni Jesus, "Ngunit para sa inyo, sino ako?" Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pinagpala ka, Simon, na anak ni Jona, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit." At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, "Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailan may hindi iyan mangyayari sa inyo?" Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay profess. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. And Happy Feast Day po sa lahat ng mga Dominicans sa buong Pilipinas at sa buong daigdig. Ngayong araw na ito ay ating ginugunita ang kapiyastahan ni Santo Domingo, ang tagapagtatag ng orden ng mga Dominikano o Order of Preachers. So ako po ay miyembro din ng Priestly Fraternity of St. Dominic na dating tinatawag na Third Order Dominicans. Kaya happy feast day po sa ating lahat. Mga kapatid, narinig natin sa ating gospel ngayong araw na ito ang tanong ni Jesus, sino ako para sa inyo? Una, sino ako sabi ng mga tao, pero dinala ito ni Jesus sa kanyang mga alagad at tinanong personally, sino ako para sa inyo? At si Pedro sumagot na si Jesus ang Mesiyas, na si Jesus ang tagapagligtas. Napakahalaga ng tanong na ito dahil ang tanong na ito actually ay hindi lang tanong na intellectual question, kundi ang tanong na ito is a question of life. Tanong sa buhay natin, sino si Jesus sa buhay mo? Sino si Jesus para sa iyo? At ang sagot natin dito ay hindi lang mga ideya, hindi mga prinsipyo, hindi head level, kundi ang sagot natin sa tanong ni Jesus ay mismong buhay natin. Kung ano yung pananampalataya natin sa Kanya ay makita sa ating uri ng pamumuhay.
Kaya nga makikita natin, no, dito sa gospel natin, nagkaroon bigla ng shift, no, dito sa tema, sa damdamin at sa kwento. After, no, na maipahayag ni Pedro on behalf of the apostles yung kanilang pananampalataya kung sino si Jesus, na si Jesus ang Mesiyas, unti-unti namang inilahad ni Jesus yung mangyayari sa kanya as the Messiah, as the suffering servant, na siya ay ipagkakanulo, na siya ay papatayin ng mga pinuno ng bayan, no? Yung mangyayari sa kanya. Pero hindi yan matanggap ni Pedro. At nilapitan ni Pedro si Jesus, sinabihan, Panginoon, hindi pwedeng mangyari yan. Ikaw yung aming Mesiyas, ikaw yung aming tagapagligtas, hindi kami papayag na mangyari sa iyo yan. Para bang hindi lubos maisip ni Pedro at hindi niya matanggap yung kahihinatnan ni Jesus bilang guro, bilang Mesiyas. Baka hindi pa nila lubos na naintindihan ang kahulugan ng pagiging Mesiyas. Kaya gusto niyang hadlangan si Jesus. Pero ano sabi ni Jesus sa kanya? Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang ibig sabihin ng Satanas ay hadlang sa landas. Ibig sabihin adversary, kontrabida. Kaya nga, itong sinasabi is, the Lord is not telling Simon Peter na siya si Satanas o sinasani ba siya, kundi yung kaisipan na hadlang sa kalooban ng Diyos is satanic. Yung hadlang sa plano ng Diyos is satanic. Ito yung plano ng Diyos at kapag kahinadlangan natin yung plano ng Diyos na yan, tumaliwas tayo doon, umatras o lumihis ng landas, it's considered satanic. Tulad ng sinabi ni Jesus kay Pedro na si Pedro gusto niyang wag mangyari, no? At sabi pa niya, wag namang ipahintulot ng Diyos. Ito yung plano ng Diyos. No? Ito yung plano ng Diyos. Minsan, napakahalaga, no, na maunawaan natin kung ano ba talaga yung plano ng Diyos para sa atin. Kasi madalas, gusto natin yung plano natin ang nasusunod. Hindi yung plano ng Diyos. If we keep on turning away from the will of God, then that's satanic. Dahil ang ibig sabihin ng Satanas ay adversary. Ang ibig sabihin ng Satanas ay taliwas, pagtaliwas doon sa kalooban ng Diyos. No? Mga kapatid, magandang magsuri at magnilay tayo ng ating sarili. Tayo mga Kristiyano, at ipinapahayag natin yung ating pananampalataya whenever we recite the Apostles' Creed or the Nicene Creed. Tuwing misa, tuwing nagdadasal tayo ng rosary, dinadasal natin yung ating pananampalataya, the credo. Pero mga kapatid, hindi lang ito dapat nananatiling nakasulat o binabasa lang. Napakahalaga that we translate it sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating pakikipag-ugnayan, sa ating pagharap sa mga hamon sa buhay. And we have to profess our faith, hindi lang sa salita, kundi higit sa lahat ay sa gawa, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito yung katuruan ni Santo Domingo. Siya magaling na predikador, pero napakahalaga yung ating itinuturo, yung ating pinapaniwalaan ay mai-translate natin sa konkretong buhay araw-araw. Hindi lang sa salita, kundi higit sa lahat ay sa gawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa pagkakataon na kami ay makapagpahayag ng aming pananampalataya. Nawa ang pananampalatayang ito ay aming pang-araw-araw na maisabuhay sa salita at sa aming gawa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France,
sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.